Hello mga kamamis. Mag-iba tayo ng topic ngayon. Alam ko, marami ang mga nanay na katulad ko na interesado na mag-work from home. Especially ngayong pandemic. Siyempre hindi tayo nakakalabas. O kaya yung mga medyo napagod na sa trabaho, napagod na sa biyahe, at gustong maalagaan yung mga babies. Mas ideal tong work from home. So, pag-usapan natin yung pinaka-in-demand na online job sa ngayon. Actually, marami kayong makikita, iba't ibang field. Pero, usually, yung mga makikita nyo na malalaki yung mga sahod, yun yung mga skilled na, tsaka yung matatagal na. So, pag-uusapan natin yung mga, yung mga basic na pwede nyong makuhang work. Mga typically kahit na walang experience or kahit minimal experience lang tinatanggap na rin. So, yun ang unahin natin. Number 1, ESL teacher. Ito marami to kasi syempre alam mo naman ng mga Pilipino magagaling mag-English or at least hindi tayo kagaya ng ibang bansa sa Southeast Asia na hindi official language yung English, so hindi masyadong tinuturo sa school or hindi masyadong ginagamit sa daily conversation. Tayo maswerte tayo kasi isa siya sa official language natin. Tapos sa school, tinuturo, may subjects tayo, tapos yung ibang subjects na hindi English subject mismo, tinuturo in English language, kagaya ng math, science, kung ano-ano pa. So, marami kayong makukuhang mga trabaho dito sa pagiging ESL teacher. Pwede nga kayo kumuha ng mga parang yung hindi kayo dadaan ng agency. Minsan, referral lang o kaya may kakilala kayo ng mga kaibigan na may kakilalang Japanese or Korean. Pwede na kayong mag-work na as English teacher sa kanila. Pero kung gusto niyo naman yung kagaya ng may agency tapos babayaran kayo per hour, meron naman maraming mga klaseng ganyang mga company. Yun kung hilig nyo talaga magturo kasi meron mga tao na although magaling mag-English, hindi nila forte magturo or wala silang tiyaga. So, depende talaga kung ano yung forte mo. Next is CSR or Customer Service Representative. Parang ito yung sa mga call center. Pwede rin may mga voice, meron ding non-voice. Although yung iba, maraming training silang binibigay. So, apply lang ng apply. Yun kung mahilig ka talaga makipag-usap. Mahilig kang mamboladas ng mga clients, ganun. Alam nyo na yun yung mga, kung dati kayong call center agents, alam nyo na yung trick dyan. Next is virtual assistant. Itong virtual assistant, napakalawak nito. Marami siyang klaseng field. Pag sinabing virtual assistant kasi para kang jack of all trades, master of none. Kumbaga, siguro may level natin sa parang executive secretary or secretary ng company. Kasi lahat dito pwede mong gawin. Pwede kang pagawin na data entry, pwede kang tagagawa ng business correspondence, pwede kang taga-return ng call ng clients or taga-answer ng email. Basta kung ano ipagawa sa'yo. At depende rin ipapagawa sa'yo siguro sa mga skills na meron ka. Then, social media manager. So, alam naman natin, Facebook, Twitter, Instagram,
Mga companies ngayon, meron na silang mga kanya-kanyang mga social media pages. So, sa sobrang busy ng mga bossing, kailangan nila ng mga magmamanage ng social media nila. Minsan, kailangan lang nila ng mga taga-post ng mga content nila on a certain schedule. So, pwede kang taga-schedule ng post, or pwede rin ikaw mismo yung paggagawin nila ng content, tapos ikaw na rin ang magpo-post. Depende sa kung anong usapan nyo. Next is freelance writer, which is yung aking trabaho. Ito yung sa mga, siguro masasabi ko para do sa mga introvert na tao. Kasi karamihan ng mga writer introvert, yung mga tipong gusto lang magtrabaho mag-isa, yung walang nakikialam. Lalo ako, gusto ko ng work na less ang stress kasi nga medyo may health issues. Kaya ako nag-online job in the first place. So, ayoko ma-stress. Gusto ko hawak ko yung oras ko. Tapos, gusto ko yung sinusulat ko yung kung ano yung naiisip ko. So, ganyan ako na linya. Very ironic nga kasi, ang tinapos ko is accountancy. Tapos, ako, MBA. So, hindi ko alam kung paano ako napunta sa pagiging writer. Although, yung kabataan ko talaga, gusto ko talaga maging journalist. Medyo, nawala lang sa align kasi yung school na pinasukan ko, walang journalism. At sabi ng iba, madali daw maghanap ng trabaho pag accounting graduate ka. So, Gora. Ito nga pala yung mga iba't ibang online job platforms. Take note po ha, maraming klaseng online job platforms. Sa akin lang kasi, ito lang yung familiar ako at nagamit ko na. At saka ito, tingin ko yung mga go-to platforms talaga ng mga beginners. Unang-una dyan si onlinejobs.ph, si upwork.com, freelancer.com, at fiverr.com. Si onlinejobs.ph, ideal siya sa mga super beginner. Kaya lang, ang rate dyan usually, mga sobrang baba din. Pero carry lang. Dyan ko nakuha yung aking first online job na hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako sa kanya. Nag-start ako super liit lang ng sahod. Pero, binigyan kasi niya ako ng chance nung client ko na kahit wala akong experience sa writing, binigyan niya ako ng work talaga at sinaga niya ako. So, nag-start ako sa kanya March 2017. Ngayon 2021 na. Nag-work pa rin ako sa kanya. So, di ba? Destiny. Next is upwork.com. Maganda dito sa upwork.com kasi iwas scam ka kasi bini-verify ng mga taga-Upwork yung mga clients na sinisigurado nilang mababayaran ka nila. Ang problema lang sa Upwork kasi 20% nakakaltas pinaka-commission nila. So, pag kumikita ka ng $100, $80 na lang makukuha mo kasi $20 sa kanila. Pag mag-withdraw ka sa kanila, may $2 pang kaltas every withdrawal. Pero, ang kapalit nun, secured ka na hindi ka tatakbuhan ng client. Sa onlinejobs.ph kasi, direct ka makikipag-contact kay client. Ang purpose lang ni online jobs is doon lang nagpo-post si clients ng kanilang mga hiring ads doon. Tapos magre-reply ka lang. Tapos after that, wala na silang pake. Pero na lang siguro kung gagamit ka ng time tracker nila doon. Pero usually clients, ibang time tracker ginagamit. So, sa
Sa number 3 naman, freelancer.com. Although, okay naman siya, kaya lang, maraming feedback na maraming scammer daw dyan. At saka, bidding pati kasi dyan kaya medyo mahirap. Marami kang makakalaban. Pero yun nga, medyo ingat nga lang din kasi talagang medyo maraming ang dalas nga nilang mag-spam ng email Pero, maraming nagrereklamo na mga scam yung iba. Although may mga legit din naman. So, ingat-ingat lang. Then, itong fever.com. Yung mga maliliit na jobs lang. Halimbawa, pwede kang, kahit ikaw mismo, pwede kang umorder dyan ng isang job. Bayaran mo lang. Nagsisimula kasi yan ng $5, kaya naging fever. Pwede rin dyan kung meron ka mga skills like siguro video editing or taggagawa ng videos. Tapos yung presyo, bahala na kayong mag-uusap. Although maraming klase ng mga trabaho na pwede mong makuha dyan or pwede mo ring ma-request. Depende. So, two-way platform siya kumbaga. Hindi lang siya para sa mga naghahanap ng work. Pwede rin siya doon sa mga naghahanap ng gagawa ng work nila. So, yun. Dahil sa freelance writing ang work ko, ito yung mga pwede maging trabaho ng freelance writer. Kasi maraming klaseng writer So, technical writer, business writer, content writer, news writer, copywriter, ghostwriter. Yung technical writer, ito yung para sa mga expert dito. Halimbawa, gagawa ka ng manual ng isang product, like manual ng cellphone, ng computer. So, dapat dito expert level o kaya alam mo kung, kasi hindi ka pwedeng magtahi-tahi lang ng mga words dito. Kailangan mo talaga i-explain kung paano gumagana yung product. So, ganyan yan. Technical writer. Kung meron kang expertise lalo na sa mga technology or mga business process na kailangan ng mga companies, pwede ka dito sa technical writer. Business writer naman, tagagawa ng mga business correspondence ng company, yung mga announcements, yung mga notice. Pwede rin dito sa business writers yung tagagawa ka ng mga proposals, mga plans, pwede rin yung mga for publications, ganyan. Basta anything related sa business. Then, content writer. Ito naman yung mga writer na nagsusulat para sa mga websites or other klase ng media. Halimbawa, nakikita nyo yung mga posts sa mga different websites na mga articles, ganun, pwedeng mga health related, pwedeng technology related, anything under the sun. Mga content writer ang nagsusulat niyan. Usually, mga nagre-research yan. Not necessarily naman sila yung mga expert, pero magagaling silang mga mag-research. Yun yung mga kalimitang makikita mo sa mga websites. Then, news writer. Ito naman yung mga parang mga reporter type na mga articles. Yan mga forte. Halimbawa, mga nasa Rappler, Inquirer.net ba yun? Or Inquirer.com or whatever. Basta, mga news agency. Yan yung mga news writer. Ito naman mga copywriter. Ito yung mga taong usually parang mga nagpo-promote ng mga products or service. So, usually para kang nagma-market ng product. So, binibuild up mo yung product. So, yung mga descriptions, kung paano siya
makakatulong sa'yo or para sa mga customers, yung makaka-entice ka ng mga buyers. So, yun mga copywriter. So, kailangan mabulaklak ang dila mo mag-explain in words ng mga good qualities ng product or services para maka-entice ka ng mga customers. Then, ghostwriter. Itong klase ng freelance writer, pwedeng pumasok lahat yan sa ghostwriter. Ang catch kasi dyan, ang ghostwriter, hindi mo makukuha yung credit ng mga sinulat mo. Kumbaga, susulatin mo lahat ng contents under the sun, pero never mo makikita ang pangalan mo na nakasulat under dun sa title ng article. Makikita mo na lang ibang tao na yung kunwari nagsulat nung sinulat mo. Yun ang papel ng ghostwriter. Taga-produce ka lang ng content, pero pag binayaran ka na ni client, kanya na lahat ng rights dun sa sinulat mo. At yun yung aking trabaho for almost 4 years. Tagasulat ng mga articles. So, how I got my first online job. So, nag-research ako sa internet kung ano pwede kong pagkakitaan. Then, doon ko nakita na pwede ka palang mag-work from home talaga. So, ginawa ko, in-update ko yung resume ko. Then, naghanap ako ng platforms kung saan ako pwede mag-apply ng online jobs, which is yung onlinejobs.ph nga. Sabi ko nga sa inyo, kung newbie, siguro dito pinaka-ideal na magsimula. Kasi usually sa Upwork, ang dami kong naririnig na mga feedback na parang pag newbie ka tapos masyado ng common yung skills mo, hindi ka nila i-approve doon kasi masyado ng crowded yung Upwork ng mga certain skills. So, parang masyado ng kukunti yung work na pwedeng i-offer ng mga clients na ganun. So, nagiging overcrowded na. So, ideal talaga onlinejobs.ph. Tapos, I prepared my portfolio, yung mga articles ko. Kasi, sabi ko nga sa inyo, may mga clients na tumatanggap kahit wala kang experience. Pero, still, bago ka nila i-hire, kailangan din naman nila makita kung talagang capable ka mag-produce ng mga quality articles. So, ang aking maisasuggest sa inyo is gumawa kayo ng portfolio ng mga sinulat nyo previously, kahit high school or kahit saan nyo, kahit saan nyo pinagpo-post. Kasi ako, sabi ko nga, kahit na business related yung course ko, mahilig talaga akong magsulat ever since. So, nagpo-post ako ng articles sa mga websites na libre. Like, ako, parang ang tanda ko dati, Wikinut yata yung sinubmit ko. Marami ako na-post na article sa Wikinut. Sinend ko yung link na yon dun sa client na naghahanap ng writer sa onlinejobs.ph. Siguro mayroon ako mga 6 or 7 articles dun. So, enough na yun kay client para ma-gauge niya kung okay ako magsulat or hindi. Fortunately, nagustuhan naman niya. So, hinire niya ako. Oh, that was March 17, 2017. So, going 4 years na. So, kung makakatagpo talaga kayo ng okay na client, tatagal talaga kayo. As long as maganda yung records nyo at wala siyang makikitang dahilan para i-stop niya kayo doon sa service nyo sa kanya. Ito, isang tip ko sa inyo at pinaka-importante siguro, don't be discouraged kung walang nagre-response sa inyong mga applications. Kasi usually, ang dami-dami rin kasing nagsisend ng application sa mga clients. So, most likely, hindi mapapansin lahat
lalo na pag generic yung application nyo. Pa-impress kagad kayo pag magsisend ng application nyo. Make your application stand out, kumbaga. Tapos, send as many applications as possible. Sa onlinejobs.ph, parang 10 applications yata per day. So, kung 10, apply 10 a day, submit mo 10 applications a day. Kung walang sumagot, another day, 10 applications. Basta don't stop. That's all, mga mommies. Thank you.